Shall we pray? Ama namin sa langit, mapagpala at mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito ng aming Friday prayer meeting. Lord, dalayan ko po sa aming mga inilapit, sa inyong luklukan ng biyaya. Sa iyo lang po kami umaasa, sa iyo lang namin nilalagay ang aming pagtitiwala sa mga prayer request namin, sa mga pinag-pray namin about sa church, sa aming pastor, at sa mga kapatiran. Lord, ikaw na po ang siyang bahala sa mga bagay na yan. At ang aming kalagayan o ang aming part ay maghintay sa iyong kasagutan. Lord, dalayan ko rin po na magbigay encouragement ang salita mo o ang mensahe na aking ihatid sa gabing ito. Tulungan mo ko at bigyan mo po ako ng katalinuhan sa pagdi-deliver ng inyong salita at sa aking mga sasabihin. Dalayan ko ang gabay ng banal na Espiritu. Ito po yung aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin yung ating mga King James Bible. Sa Proverbs chapter 3 verse 5. Proverbs 3 verse 5. And then after that, lundag po tayo dun sa Genesis chapter 12, verse 10 to 17. O hanggang 13 lang. Ariyan na po kayo? Amen. Proverbs 3, verse 5. Sabi po ng Bible, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding." At sabi po sa Genesis chapter 12, yung teksto po natin last Sunday, Genesis chapter 12, verse 10, up to verse 13. Ito po, basahin ko na lamang po. "And there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold, now I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive." Verse 13, "Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well within me for thy sake, and my soul shall live because of thee." Maaari na po kayong makaupo. So yun po ating binasa yung ating pinaka teksto, Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding." Yan po ay isang popular o kilalang verse sa salita ng Diyos. Amen? Lalo sa book of Proverbs. Ano po? Amen. Sige po, bago po ako magsimula, ako po yan nagpapasalamat sa Panginoon at sa ating pastor sa privilege na makapagbahagi ng mensahe sa gabing ito. So, human thoughts are very wide. Human thoughts are very wide. So that we can imagine anything in our mind. Tama po ba? It is true, and all of us are experience these things. But last Sunday, we learned, according to Abraham, not everything on your mind is true. And it won't always happen. No, yan yung sinabi sa linya sa mensahe ng ating pastor, na hindi lahat ng iniisip natin, hindi lahat ng pumapasok sa isipan natin, hindi lahat ng ating nai-imagine, ano po, ay totoo o palaging nangyayari. Ano po, yan ang paksa last preaching, na kung saan ipinaliwanag sa atin na yung mga bagay na patungkol sa kinabukasan ay inilagay natin sa lugar ng pangkasalukuyan. No? Kumbaga, baliktad po ang nangyayari. Yung future tense
dapat na present tense para sa atin nagiging future tense. No? Yun po yung nagiging kalagayan ng bawat isa sa atin. The way kung paano i-discuss ni Abraham yung script na dapat sabihin ni Sarai. Which is from the beginning, wala sanang mapiperwisyo kung nanatili sila sa geographical will of God. No? Kung sila ay nag-sojourn o nag-stay dun sa lugar na yon that time. Bagamat merong tinatawag na famine in the land. Ano po? Sometimes, tayo pong mga mananampalataya ay kinakatakutan natin yung hindi pa nangyayari. At wala ring katiyakan na magaganap talaga sa ating buhay. Ito'y patunay, mga minamahal, na ang isipan nating mga tao ay sadyang makasalanan. Amen? Kapag alam nating sasala tayo o medyo tatagilid tayo, ano po ang nangyayari? Kapag medyo sasala tayo o medyo tatagilid ang buhay natin, isipin natin, mag-iisip tayo ng mga plano sa ating mga sarili. We will escape from reality to enter our fantasy. O yung pinakamalinaw na dapat sabihin is our wrong imagination. So tonight, the title of our message is God is all-knowing beyond human thought. God is all-knowing beyond human thought. At yan po yung sinasabi natin sa Proverbs 3:5 na trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. So what is the plan of... So number 1, sa ating title na may pinamagatang God is all-knowing beyond human thought. Number 1, we have many options in life, but God has only one plan for us. We have many options or we have many choices in life, but God has only one perfect plan for us. So what is the plan of God for us? Ang perpektong kalooban o plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng victorious Christian life. Amen? To have a victorious Christian life. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse number 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ever since, hindi po plinano sa atin ng Diyos na mapasama. Amen? Amen. Ni hindi niya gagawin na mapahamak tayo. Alam naman natin kung bakit tayo napunta sa kalagayan na ganito. Ito po, yung tayo ay nagsasama-sama, nag-gathering, naging member ng katawan ni Kristo, walang iba dahil sa ating tagapagligtas. Amen? Amen. Sa ating tagapagligtas ang Panginoong Hesus. No? Doon pa lamang mga minamahal, sa salvation, mayroon na siyang magandang plano para sa atin. Pero nung tayo ay nalagay sa isang sitwasyon na alanganin, nakakalimutan natin ang plano niya. Napapalitan ng mga takot natin. No? Napapalitan ng mga anxiety o napapalitan ng mga isipin na mga hindi pa nangyayari sa ating buhay, yung ating mga wrong imagination na baka pagdating ko sa lugar na yon, ganito ang mangyari, agaya ni Abraham. No? Baka pag hindi ko inatenan yung klase ko ng Sunday, ay bumagsak ako. Ano po? Sabi nga, hindi lahat ng iniisip natin ay pwedeng mangyari o palagi nangyayari at nagkakatotoo. No? So there is a problem, mga kapatid. What is the problem? Letter A, we change God's perfect plan. We change God's perfect plan. In Genesis chapter 2, Genesis chapter 12, makikipatay na lang po ng electric fan. Genesis chapter 12,
verse 2 and verse number 3, "And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessings." Verse 3, "And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed." Ano po? So kung ganito ang pangako ng Diyos kay Abram, mga minamahal, ibig sabihin lang nun, hindi sila hahayaang manatili dun sa tinatawag na famine land, sa taggutom na panahon. Amen? Hindi sila hahayaang magutom ng tuluyan sa panahon ng famine. Kumbaga, meron lang pinapakita ang Panginoon. Meron lang pinapakita ang Diyos sa kanila. Kung gagamitin lang nila ang kanilang spiritual na paningin that time. Pansinin nyo mga minamahal. Because of fear sa famine season, Abram led Sarai to another fear. No, kasi yung takot natin, kapag tayo ay nagkaroon ng takot sa ating isipan, mga minamahal, yan po ay maglilid sa another fear. Maglilid yan sa iba pang takot na hindi pa nangyayari sa ating buhay. Kumbaga, nagle-level up. Ano po, di ba ganun po yung mga nag-anxiety? Nagle-level up siya. Tumataas yung kalagayan nung kanilang mga takot na nasa kanilang imagination. So ganun po, Abram led Sarai to another fear. No, yung mangyayari daw once na makita siya ng mga Egyptians. Ano po, ganun po kasi yun mga kapatid. Kaya we need to become prayerful when our wrong imaginations visit us. No? Kapag binisita tayo ng ating mga wrong imagination, kapag merong nagsasalita sa ating isipan, huwag ka nang tumuloy sa bagay na yan. Baka ganito ang mangyari sa'yo. Ano po? Yun po ang nangyayari mga minamahal. Reality, fear cannot give you a sound mind or help you make good decisions. Instead, it keeps you stuck in a loop. Fear cannot give you a sound mind or help you make good decisions. Instead, it keeps you stuck in a loop. So, ganun po yung mangyayari mga minamahal. Kapag yung takot ay nanatili sa atin, hindi po yan magbibigay ng sound mind o tamang kaisipan. Hindi po yan magbibigay ng tamang wisdom para makapag-decide tayo ng tama. Amen? Kundi ano po, instead, it keeps you stuck in a loop. Paikot-ikot lang po tayo sa takot na yun. No? Doon lang po tayo mananatili hanggat hindi po tayo nakakahakbang sa pananampalataya. Remember, nung sila Moses, bago sila tumawid sa Red Sea, no? Yung takot nila ay ganun na lang. Pero nung time na inihakbang nila ang kanilang mga paa, nung sinabi ng Diyos na move forward, when the chariots come, hinahabol na sila, malapit na sila. Ano po, dun po nahati yung dagat. Dun po nahati yung Red Sea. Yun po ang reality pagdating sa mata ng Diyos. Pero tayo, ano po, kapag gumakbang tayo sa, meron nga one time sa isang reels sa Facebook, no? Yung isang tao, meron siyang mga, parang mga disciples, nagbabase sila ng Bible dun sa dagat, and then tinry nung naglilid sa kanila na lumakad, kagaya ni Moses sa dagat. Hindi na po mangyayari yung ganung bagay, mga minamahal. No? At yung po ay utos ng Panginoon. Ano po? Pero yung ginawa ng bagay na yun, yung napanood ko sa Facebook, yung hindi nahati. Nahati yung kanyang yung kanyang legs, nag-split. Why? Kasi ang lakas ng alon Tapos sinulong niya yung bagay na yun. Ano po? So, hindi po ganun.
Yung by faith na tinatawag ha. Kaya let us tignan natin maigi kung tayo ba, sabi nga, let us examine kung tayo ba ay nasa pananampalataya. No? Remember the story? Yung isang tao na nililigtas na ng Diyos, nagpadala na siya ng tulong, nagpadala ng bangka, hanggang sa huli, helicopter. God will save me. God will save me. No? Until na wala nang dumarating na tulong. Ano nangyari? Ay nalunod na siya doon sa baha. Why? Because of our fear. Because of our wrong faith na tinatawag. So fear cannot give you a sound mind or help you make good decisions. Instead, it keeps you stuck in a loop. Matatakot at matatakot ka lang. Kasi normal na kapag natakot, mararatel ka. Di ba? Kapag natakot ka, mararatel ka. Mai-stuck ka sa isang lugar. Hindi ka makakagalaw, hindi ka makakapagsalita ng tama. Kung ano-ano lalabas sa isip mo. Di ba? Tatawagin mo lahat ng santo, ika nga. Sabi nila, kung ano-anong papasok sa iyong isipan, kahit wala pang nangyayari. Amen? Amen. Just like Abraham, bago pumasok ng Ehipto, makita natin doon, yung kanyang takot na, binigyan ng, naging director si Abraham that time Binigyan niya ng script si Sarah Bago tayo pumasok doon Ito yung tatandaan mo na sasabihin mo. Kapag tinanong ka, ano kanya? Kapatid. No? Kapatid niya ako. Ano po? So dahil sa takot, katotohanan mga minamahal, God's perfect plan is fixed. God's perfect plan is fixed even if you try to change or avoid it. It will still come to pass. God's perfect plan is fixed. Even if you try to change or avoid it, it will come to pass. Kahit baguhin natin ang plano ng Diyos, yung perpektong plano ng Diyos, fixed na yan mga minamahal. Kahit baguhin, look at this, binago nila yung kalooban ng Panginoon. Binago ni Abraham yung gustong mangyari ng Panginoon na manatili sila, mag-sojourn sila doon sa land of famine. Umalis sila doon, bagkus pumunta sila ng Ehipto. No? So ano nangyari? Nagkaroon ng bulilyaso. Marami silang naabala that time. Kahit anong pagbabago natin sa plano niya, yun at yun pa rin ang mangyayari. No? Remember, nung hindi ka paligtas, sabi mo, kayo na lang ang mag-church dyan. No? Pabago-bago pa kayo na religion. No? Kumbaga, kayo na lang pumunta sa church dyan. Ako naalala ko yung time na yun Umattend ako ng evangelistic meeting. Yung isang kasama ko gusto na magpabaptize. Sabi ko, sige, bahala ka magpabaptize ka. Ako hindi ako magpapabaptize sa baptist. Ano po? Why? Kasi merong dun Merong kaming dating magandang member dun Kaya gusto niya na magpabaptize. Kasi crush niya yun. No? Pero ako ayoko magpabaptize that time. 2002. No? Naalala ko yung time na yun. Evangelistic time. Ano po? Pero ano't ano pa man ang mangyayari. Kung maliligtas ka, maliligtas ka. Kahit anong tanggi mo sa salita ng Diyos, kahit anong tanggi mo, kahit anong reject mo sa Word of God, kahit anong critics mo, o i-criticize, yung nag-share sa'yo ng gospel, ano nangyayari ngayon? Ikaw na ang nakakaramdam. Ikaw na ang nakakatanggap ng criticize. Di ba? Tayo na yung kinikriticize. Lot, yung sinasabi natin dati, yun na yung sinasabi sa atin ngayon, mas malala. Tama po ba? So, ganun po yung mga minamahal. Kahit anong pagbabago natin sa plano niya, yun at yun pa rin ang mangyayari. So, the advice here is,
What is the best plan? Pray to God instead. And He will give you the wisdom to make the right decision. No? What is the best plan? Pray to God instead. And He will give you the wisdom to make the right decision. So agad-agad kasi nag-decide si Abraham that time na pumunta ng Egypt. Isama si Sarai. Ano po? Agad-agad siyang pumunta. Hindi muna siya nag-pray sa Panginoon. Hindi muna siya nagtanong sa Panginoon. No? Kung ano nga ang kalooban ng Lord sa land of famine that time. Kundi dumiretso sila ng Egypt. Kaya what is the best plan? Pray to God. Nang sa ganun magkaroon tayo ng wisdom sa Kanya. At nang sa ganun magkaroon din tayo ng right decision sa mga hakbang natin sa ating buhay. Letter B. Letter A, hindi lang natin na binabago yung perfect plan ng Diyos, kundi ano pa? Letter B, we lean on our own understanding. We lean on our own understanding. Nagtitiwala tayo sa ating sariling kaisipan. Nagtitiwala tayo sa ating mga sarili, kakayanan, sa ating mga skills, sa ating mga tinatawag na meron tayo sa ating buhay. No? So we lean on our own understanding. Ano sabi ng Proverbs 3:5? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. No? Yan po ang sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse number 5. So makita natin dito in verse number 12 sa Genesis 12. Therefore, sa verse 12, therefore it shall come to pass when the Egyptians shall see thee, that they shall say, this is his wife. And they will kill me, but they will save thee alive. So yun po yung ginawa ni Abraham. Nag-lean siya sa kanyang own understanding. No? Hindi niya nilagak ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon that time. Dahil sa takot na pwedeng mangyari. Ano po? Na pwede siyang patayin. O pwedeng may mga bagay na gawin sa kanya. At that time. So nakakatakot nga naman yun. Pero first of all, kung hindi sila pumunta ng Egypt, hindi mangyayari yung bagay na ito. Tama? Kung hindi nagmatigas ng ulo si Abraham, hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi natin, yes, nakakatakot yun, panahon ng taggutom. Diba? But fear will lead you another fear. No? Yung takot mo, pwede kang ilid sa mga iba pang takot sa iyong buhay. So, ganun po ang nangyari. This is the another problem. And not just only a problem, but also a dangerous problem that will lean on our own understanding. Na tayo ay sumandal sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating kaisipan. Mga minamahal, changing God's plan is not good. And to lean on our own understanding is not also good. Madalas, dahil takot tayong harapin yung problema, sasandal tayo sa dinidikta ng ating isipan. Remember, tinuro sa atin kamakailan, na pakinggan mong maigi yung nagsasalita sa isip mo. Why? Kasi baka hindi ikaw yan. Amen? Maybe yung boses kagayang-kagaya nung nagsasalita. Kaboses na kaboses mo. Alam na alam yung tono ng boses mo. Yung timbre ng boses mo. Ano po? Yung tono ng boses mo. Pero yan ay malinaw na deceive ng kaaway. Amen? Amen. Para saan? Para mas lumakas ang tiwala mo sa iyong sarili. Mga kapatid, kung makikipag-usap tayo sa labas, ganyan ang kanilang salitaan. Tiwala lang sa sarili. Di ba? Trust the process. Ano po?
Ganun ang kanilang laging sinasabi. Ganun ang kanilang laging motivation sa mga tao. Ano po? Ganyan na ganyan ang kanilang paniniwala. Tiwala lang sa sarili. Trust the process. Doon pa lang mga minamahal, ang layo na sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Na trust God and lean not to your own understanding. No? Remember, we are limited. Ang ating isipan ay limitado. Amen? Amen. But God is not. He is all-knowing. No? Kagaya nung sinabi dun sa title. Pero di po pa minsan ganyan rin tayong mga Kristiyano. Gumagawa ng sariling paraan. Hindi lang paraan, kundi maling paraan. No? Maling paraan, not God's perfect way, mga minamahal. No? Kaya pumapasok tayo dun sa term na tinatawag na practical atheism. Ano po? Na naniniwala kang may Diyos, alam mong may Diyos, pero pagdating sa bagay na ito, pag dumating na yung takot sa ating buhay, no, mas pinapakinggan natin yung ating mga sarili. Mas pinapakinggan natin yung ating mga wrong imagination. Yung sinasabi ng ating isipan, yung mga binubulong ng kaaway sa ating isipan, mga minamahal. Katotohanan po, truth, our own understanding is not a trustworthy guide, but a diversion from God's right path. Our own understanding is not a trustworthy guide, but a diversion from God's right path. Mga minamahal, ang ating pong own understanding, hindi po yan mapagkakatiwalaan kahit kailan. Kahit kailan, hindi tayo niyan i-guide sa tama. Mga minamahal. Diba? How many backslider? No? From within and without. Sa labas, mga minamahal. Na kung saan nagtiwala sila sa kanilang sarili. Nagtiwala sila sa kanilang kakayanan. Nagtiwala sila sa kanilang prinsipyo na pinapakinggan sa labas. Ano po? Ano nangyari? Nawala sa kalooban ng Panginoon. No? Sabi nga ng ating pastor, kahit nandito tayo, pwede tayong maging backslider. At kahit nandito tayo, pwedeng wala tayo sa loob ng perpektong kalooban ng Diyos. Amen? Kapag ang ating mga sarili o yung ating wrong imagination ang nagdo-domain sa ating buhay. Kapag yan po ang may authority sa ating buhay, hindi ang Diyos, hindi yung mga preaching, hindi yung salita niya. Ano po? So ang hirap manalangin mga minamahal kapag ganyan. Mahirap pong lumapit sa Panginoon kapag ganun po ang ating puso. Remember in Jeremiah chapter 17, verse number 9, anong sabi ng Bible? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? No? Sabi diyan, the heart is deceitful. Ang ating puso o yung ating tinatawag na mind, isipan, mandaraya po yan. Desperately wicked. Who can know it? Ano po? Minamahal, sa mga oras na yan, bago pa pumasok ng Egypt, si Abraham at si Sarai, hindi sila tumawag sa Panginoon. Why? Kasi bago pa lang kasi sila umalis dun sa famine land, buo na yung plano nila. Buo na yung pasya ni Abraham. It is planted to go there para mapatunayang tama yung kanyang desisyon na makakakuha sila ng pagkain sa Egypt. Para patunayan na tama yung kanyang imagination, no? O yung kanyang iniisip na dun sila makakakuha ng pagkain, mga minamahal. Pero ano nangyari? Marami lang silang naperwisyo. Marami lang siyang mga taong naabala. Hindi lang ang mga bagay na yon, pati ang kalooban ng Diyos.
ay na-delay. Di ba? Na-delay ang kalooban ng Diyos kay Abram. Yes. Reality, mga minamahal, reality, relying on your own understanding isn't just self-reliance, it is stubborn pride. Relying on your own understanding isn't just self-reliance, it is stubborn pride. Pride po yan, mga minamahal. No? It is a stubborn pride. Yung pagtitiwala natin sa ating sarili, hindi lang yan basta pagtitiwala sa sarili mo. No? Kundi yan ay maliwanag na stubborn pride, mga minamahal. At ang sabi ng Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. No? So dahil sa pride ni Abram, na makakakuha sila ng pagkain sa Egypt, dahil sa kanyang pride, iniwan yung famine land. No? They will not sojourn to the famine land at that time. Kundi sila ay bumaba ng Egypt because of pride. Amen? Pride na kung saan wala na to eh. Taggutom na eh. Wala nang makakain dito. Wala nang masusupply na pagkain dito. Kaya bababa kami ng Egypt. Doon, maraming pagkain. Ano po? Because of pride, lalo lang lalala ang takot mo. Mga minamahal. Lalo ka lang tatagal sa sitwasyon na yan. Totoo yan. Amen? Kaya di po tayo pwedeng tumingin sa ating mga wrong imagination. Why? Dahil yan ang maglilid sa atin sa kapahamakan. Yan ang maglilid sa atin para mapalayo sa perfect will of God. And by that, lalo lang tayong matatakot. Lalong lalakas yung takot natin. No, minamahal. So ano yung scripture advice sa bagay na yan? Alalahanin natin yung Isaiah chapter 55 verse number 8. Isaiah chapter 55 verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Amen. No? Kumbaga, gaano katiyak si Abram na hindi magsusupply ang Diyos at the famine land? Gaano kasigurado si Abram that time na hindi magkakaroon ng pagkain sa famine land? Remember Elijah? Nung siya ay nagutom, pinadalan siya ng Lord ng uwak para kumain. Right. Pinadalan siya ng uwak para mapakain. At nung time ng famine, meron ginamit ang Panginoon, yung kay Elijah, yung widow mites. Sariphat woman. Yung Sariphat woman that time, ay ginamit ng Panginoon, na inutusan si Elijah na pumunta ron. Sorry, my mistake. Nasa New Testament ako. Old Testament pala yun. No? So makita natin that time, inutusan niya yung Zarephath woman. At si Elijah ay nakakain. No? So for my thoughts are not your thoughts. Minsan kasi, kapag ganito po ang nangyayari, kapag yung takot natin ang nangingibabaw, ang nangyayari po mga minamahal, nagkakaroon sa atin nalilimitahan natin yung power of God. Right. Nalilimitahan natin yung kayang gawin ng Panginoon. Right. Nalilimitahan natin yung milagro o napapalampas natin yung milagro ng Panginoon. Mga blessings na pwede niyang gawin sa ating buhay. Point number 2 and last point.
Point number 2, we must follow His word before we end up in the wrong place. So ito po yung maganda, mga minamahal. Because God is all-knowing, beyond human thought. No? Sabi nga ulit sa Isaiah, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." No? Hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos, mga minamahal. Amen? So we must follow His word lest we end up, going the wrong way. No, follow His word. We must follow His word lest we end up going the wrong way. Egypt is the wrong place for them to be at that time. Nasa isip ni Abraham, nung papasok na sila ng Ehipto, eto na, makakuha na kami ng pagkain. Pero one thing na may mangyayari. Ano po? Ano yun? Maraming kahadlangan. No? Kaso may hindrances na nag-aabang sa kanila doon. Na siyang nagbigay alarma kay Abraham para kabahan siya at magkaroon ng takot. Dahil sa pagbabago ng God's perfect plan at pagtitiwala sa sarili, nahirapan sila Abraham that time. Tama? Right. Nahirapan sila. Akala nila, siguro nasa isip ni Abraham, kapag sinabi niya na kapatid niya lang si Sarai, okay na. Masusurpas na nila yung lugar na yon. Bibigyan na sila ng pagkain at makakaalis na sila. Pero hindi. Tumagal sila at marami pang nangyaring kaganapan sa lugar na yon. Diba? Nagkaroon ng plague. Nagpadala ng salot ang Panginoon dahil sa kagagawan ni Abraham, mga minamahal. Ulitin ko po, dahil sa pagbabago ng God's perfect plan at pagtitiwala sa sarili, nahirapan sila Abraham that time. Letter A, we must follow His word. Ano po? Lest we end up in the wrong way. Letter A, His word brings peace, casting out all fear. His word brings peace and casts out all fear. In 1 Peter chapter 5 verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. No? Yung po nga salita ng Panginoon, mga minamahal, ay nagdadala o nagdudulot ng kapayapaan at nag-aalis ng takot sa ating mga sarili. Nagka-cast out ng takot, mga minamahal, sa ating sarili. Iba pa rin po, mga minamahal, ang tulong na binibigay ng salita ng Diyos. Amen? So, do we read the Word of God every day? Nagbabasa pa ba tayo ng salita ng Diyos? I hope, mga minamahal, and I pray na continue tayo o constant tayo nagbabasa ng Kanyang salita araw-araw. Dahil ito po ay malaking tulong sa ating buhay. Amen? Dahil sa pagsunod ng salita ng Diyos, nakakapagdulot ito ng kapayapaan sa sarili. Hindi lang kapayapaan, kundi nakakaalis rin ito ng takot. Not to the point na di ka na lubusang matatakot, kundi dahil sa faith na binibigay natin sa Kanya. Amen? Isang magandang halimbawa dyan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Na kung saan, siya mismo ay sumunod sa utos ng Diyos Ama. Amen? Sa salita ng Diyos Ama, na bumaba siya sa lupa, at ito ang kalooban niya. O ito ang kalooban ng Ama sa Panginoong Hesukristo. Bagamat nakakatakot ang kanyang sinapit. Pero anong sabi niya sa Luke chapter 22 verse 42? Palagi pong sinasabi ito sa likod ng pulpito, mga minamahal, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Amen? Because of his braveness, we receive eternal peace. Amen? Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit sino man. Amen. Right. Yan po ang mga dapat nating ipagpasalamat sa gabing ito sa Panginoon. Meron tayong eternal peace.
Dahil sa sumunod ang Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama na mamatay sa krus ng Kalbaryo. No? Sabi natin, sabi natin, isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit sino man. For example, our heroes surrendered their life for the freedom of our country. Tama? But the Lord Jesus Christ, iniwan ng trono, iniwan ng trono sa langit, lubos na nagpakumbaba, at inialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen? Unlike our heroes, yes, nagkaroon tayo ng freedom sa ating country. Hindi na tayo hindi na tayo nasa ilalim ng bansang Espanya, Estados Unidos, o ng mga Hapon, kundi meron na tayong tinatawag na sarili nating republika, no, Republika ng Pilipinas. Ano po? But the Lord Jesus Christ, mas maganda yung ginawa niya. Ito ang nagbigay ng eternal peace sa bawat isa sa atin, yung salvation na tinatawag. Si Abraham, hindi siya sure sa kanyang wrong imagination or fear na mangyayari sa kanya that time. Pero ang Panginoong Hesus, alam na alam niya ang lahat na mangyayari sa kanya. In details, mga minamahal. Alam niya po. Kaya nga, talagang natakot din siya. Amen? Halos pinagpawisan siya ng dugo that time. Now, alin po ang mas nakakatakot sa dalawa? Alin ang mas nakakatakot doon? No? Yung wrong imagination ni Abraham, na hindi siya sure kung ganun nga yung mangyayari, mamamatay siya, pag sinabi niya asawa ko to, o yung sa Panginoong Jesucristo, na alam niya ang mangyayari talaga sa kanya. Hindi wrong imagination, kundi yun talaga, per se, yung mangyayari sa kanya. Because He is all-knowing, the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Mga minamahal, ito po ang advice sa atin sa bagay na to. Let us follow the example of our Lord Jesus Christ, who trusted and obeyed the Father's will and did not fear, enduring even a cruel death for our eternal redemption. Let us follow the example of our Lord Jesus Christ, who trusted and obeyed the Father's will and did not fear, enduring even a cruel death for our eternal redemption. No? Siya po ang dapat nating gayahin. Siya po yung best example pagdating sa pagiging tao, nagkatawang tao. Amen. Na kung saan nagkaroon din ng takot. Amen? But He pursued His death. A cruel death, sabi nga dyan, for our eternal redemption, mga minamahal. No? So, hindi po tayo exempted pagdating sa takot, mga minamahal. At hindi po tayo pwedeng magdahilan sa ating mga sarili na natatakot ako. Takot ako sa bagay na ito. Doon sa ating mga pinagpe-pray, takot ako sa bagay na ito. Makita natin na ang Lord Jesus Christ, He is the best example na sinuong yung kamatayan para lang magkaroon tayo ng eternal peace. Para lang tayo magkaroon ng eternal redemption. O yung tinatawag na ating eternal security na pupunta ang ating kaluluwa sa langit. Once na dumating na yung kamatayan sa ating buhay. Mga kapatid, there is peace in following His word. Every one of us ay nangangailangan ng kapayapaan sa ating buhay. Amen? Pero mahirapan tayong magkaroon nito kung pairalin natin sa ating buhay ang takot na nasa loob lamang ng isang ilusyon. No? So letter B. Letter B, His word gives blessing
our thoughts give stress. His word, His word brings blessing. Our own understanding brings stress. No, ang kanyang salita ay nagbibigay o naghahatid ng pagpapala. Yung ating own understanding, nagbibigay yan ng mga stress. Maraming stress na ibibigay yan, mga minamahal. No? Kapag sinolusyonan natin ang isang bagay ng tayo lang, ng sarili lang natin, as a saved person, mga minamahal, asahan natin yung stress na darating sa ating mga buhay. O hindi natin katulong, hindi tayo naglilin, o kung hindi tayo nagtatrust sa ating Panginoong Diyos. In Luke chapter 11 verse 28, but he said, "Yea rather, blessed are they that hear the word of God and keep it." But he said, "Yea, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it." No, so ano yung mga blessing na binibigay ng salita ng Diyos? Una, comfort. In Psalm 94 verse 19, "In the multitude of my thoughts within me, thy comforts delight my soul." Amen? In the multitude of my thoughts within me, thy comfort delight my soul. Nagbibigay ito ng tinatawag na comfort. Kaya nga sabi natin kanina, napakahalaga na tayo ay nagbabasa at nagme-meditate ng Word of God araw-araw. Napaka-importante nito sa ating buhay. Napakahalaga na dinidevotion natin yung mga natutunan nating takot kay Hezekiah, Zedekiah, Elijah, kay Pedro, kay Abram, kay Joshua, kay Caleb, at sa kung sino pa mga Bible character na kung saan nagkaroon ng takot sa kanilang sarili. At nalampasan nila yung bagay na yun. Amen? So comfort. Ano pa? Joy. It brings joy. Yung blessing nito ay joy. Psalm 16 verse 11, "Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore." So nagbibigay din ito ng kaligayahan sa ating buhay, mga minamahal. "Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore." And lastly, nagbibigay rin ito ng tinatawag na safety. In Psalm chapter 4 verse 8, "I will both lay me down in peace and sleep. For thou, Lord, only makest me dwell in safety." So sa Panginoon, merong safety. No? Merong kaligtasan, security. Meron tayong kapayapaan, meron tayong kaligayahan. At His Word, o sa Kanyang salita, meron tayong comfort. Mga minamahal. No? His Word gives, yung Kanyang salita ay nagbibigay ng blessing, pero yung ating own understanding, pwede itong magbigay ng stress, anxiety, takot, at kung ano-ano pa. Conclusion sa ating pong pagsasara. Conclusion, our own ways are not the solution to overcome negative thoughts and fears in life. God knows all things and holds our future. So let us place our full trust in Him. Our own ways are not the solution to overcome negative thoughts and fears in life. God knows all things and holds our future. So let us place our full trust in Him. No? Yung ating own understanding, hindi kayang solusyonan yung mga negative thoughts and fears sa ating buhay. Kundi, siyang Diyos na nakakaalam ng lahat. Amen? Ang may hawak ng kinabukasan, doon natin ilagak yung ating buong pagtitiwala sa Kanya. Na sa ganon, yung ating mga takot,
yung ating mga anxieties sa ating isipan. Dahil sa pananampalataya, kakalma yung ating sitwasyon sa bagay na yun. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, mapagpalat makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong encouragement sa salita ng Diyos. Dalayan ko po, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin, bago matapos ang buwan na ito, o ang taon na ito, Panginoon, ma-practice namin ang lubos na pagtitiwala sa inyo. Bagamat ang takot ay nandyan, kumbaga, huwag kaming lamunin ito, Panginoon. Huwag ito ang mag-domain sa aming buhay. Huwag kami maging puppet nito, Panginoon. Kundi, mas lubos naming ilagay ang aming tiwala sa inyong salita, sa inyong mga pangako na mga ganda, at sa inyong mga kalooban sa aming buhay. Lord, ang kaaway ng Satanas, after ng temang ito, aalisin ito sa aming mga isipan. Aalisin niya ito sa aming mga puso. Kaya dalahin ko, Panginoon, na nawa, maging watchful kami sa bagay na ito. Hindi lang sa fear thou not, maging sa mga natutunan namin last summer camp, Panginoon. Yung mga pinag-aralan namin doon, Panginoon. And Lord, dalahin ko rin po na ilid mo ang aming pastor sa panibagong tema kung anong kalooban mo ngayong buwan na paparating na Hulyo. Ikaw po ang purihin at maitaas sa lahat ng bagay na nangyari sa gabing ito. Ang lahat ng pasasalamat ay binabalik ko sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.